Pwede din. Oo, sige yan. Okay mga Lodi, no? Welcome back sa channel natin ngayon. At nandito parang kami sa bahay ni Congressman. Ito isa sa mga bahay niya. At ang isi-share namin sa inyo ay yung tungkol sa pag-estimate ng yero, no? Kasi yan ang kadalasan na nangyayari na nalilito yung mga kapwa natin na manggagawa kung ano ba talaga ang tamang pag-estimate ng yero. No, dito sa sa atin yung mga paggawaan ng yero depende sa kung saan planta galing yung yero. No, ang kadalasan na sukat na yero na nakukuha natin ay 110 yung kanyang lapad, pero yung effective coverage niyan ay 105. So pakita natin sa inyo yung yero. No, nag-iwan talaga kami ng isang yero pa na hindi nakabit. So ito J, kita mo J. So ito, simula dyan sa may dulo dyan hanggang dito ay 110. Ayan o, 110. 110 yung lapad niya. Pero yung effective coverage nito ay 105 lang. So dito tayo sa naikabit na para makita nila kung ito. So ito ngayon siya, dito tayo ngayon mag sukat. So nandito na yung bukol niya, no? Nandito na yung bukol. Pag nilapat na kasi natin dito ay magiging 105 na lang siya. So simula diyan hanggang dito, ayan oh. Ito yung dulo. So 105. So yun yung effective coverage ng yero na karaniwan na nabibili natin. Ngayon, may mga yero na yung kanyang bukol, ito, yung kanyang kurbo ay matataas. No, pagka ganun ang nakuha yung yero, ang kadalasan na sukat nun ay 105, din ang effective coverage nun is 1 metro lang talaga. So, yun ang laging yung tatandaan na kapag bumibili kayo ng yero, titingnan nyo palagi, no? Kung nakabili na kayo ng yero, kung saan kayo bumili ng yero na may ganito na 110, kasi ang yero maraming klase ang yero, no? Merong ito kagaya nito, 5 grooves ito. Yung nandito ay 5 grooves. 1, 2, 3, 4, 5. Meron din itong 6 ang grooves. No, pagka 6 ang grooves, mas maraming thick screw ang mauubos. Pagka ganito, konti lang yung thick screw na mauubos kasi nabawasan ka ng isang grooves. No, balik tayo doon sa sukat, no. Ang pinagbabasihan natin madalas kapag nagsusukat tayo ng yero, ang equivalent ng 1 metro ay assuming natin na 1 yero. So, ganun. Kung halimbawa, meron ka lang 6 na metro, so kukunin mo 6 na yero. So, sobra ka na doon ng 6. So, sobra ka na doon ng 30 cm. So, kung ang sukat ng bubong mo ay 11, so 11 meters, ang kukunin mo doon ay halimbawa, kung 11.5 pala ang yero mo, ang kukunin mo ay 11. Kasi sa 10 yero, meron kang bonus na kalahating metro. No, kasi sa bawat yero 105. Kung 10 yero yon ay 10.5. So kung may sukat ka na 10.5 yung bubungan mo, so 10 yero lang ang kailangan mo bilhin. Kung ang yero na mabibili mo ay 105 yung effective coverage, no. Kaya lagi nyong tatandaan, nagdidepende yan
sa yero na mabibili nyo sa supplier. Kaya maghanap kayo ng yero na 110 ang lapad. So, kasi may mga yero kagaya ng yero na galing ng puyat. So ang effective coverage nun ay 1 meter lang. Yun ang kasi matataas ang kurbo nun. So ngayon, ang kagaya nito, ang anong sukat ito, J? 16.53. 16.53, ang kinuhang yero ay 16 lang. Yung sa 16 piraso na yero, so sobra pa tayo doon ng mga 70 plus ang susubra. So 3 bukol pa ang susubra. So ito gaya nito. Isa, dalawa, 3. So hanggang dito. Yung matatapan namin doon, ito lang. So natira doon. So sobra, kung ito ay halimbawa magkabilaan, pwede na ito magagamit hati. So dahil ito isang side lang, ang gagawin namin dito ay i-overlap na lang, papatong na lang, hindi na siya puputulin. So ganun lang mga lodi, no, kapag nagsusukat kayo ng yero. Usually kasi kung mismong supplier ng yero ang magsusukat, alam nila yon. Pero kung ikaw na nagdi-DIY, so dapat mo malaman yung mga effective coverage ng mga yero na mabibili nyo sa hardware, kung minsan sa hardware. So tanungin nyo muna yung pagbibilhan nyo kung ano yung effective coverage ng yero para matansyan nyo na kung ilang yero ang gagamitin nyo. So madali lang yon. Halimbawa, effective coverage ng yero, sukatin nyo lang yung kabuuan ng paglalagyan nyo, then i-divide nyo lang sa 105. Makukuha nyo na kung ilang yero ang magagamit nyo. So kagaya nito, 16.53. So divide natin sa 105, ang lalabas diyan ay 15 point something lang, no? 15 piraso lang, mahigit. So kaya ang binili ay 16 piraso. So pagka 15 piraso, kulang. So ito, ang 15 piraso na yero hanggang dito lang. No. So ngayon, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung dalawang bukol. Ito, dalawang bukol yan. So hanggang dito, 61. No. Simula dito, ang sukat natin, papunta doon. So hanggang dito yung yero natin. May matitira dyan na 10 cm na hindi na matatakpan ng yero, at yun naman ay matatakpan na ng flashing. No, basta hindi umabot ng 20 cm yung 20 cm yung kukakulangan dito, kaya pang takpan ng flashing yun. So yun lagi ang tatandaan nyo. So kung let's say sabihin mo may 10 cm ka dito o 15 cm hanggang dito, kaya pa yung takpan ng end flashing. Pwedeng hindi na to paabutan ng yero. Okay? So ngayon itatapal na natin to. Okay na. O sana naman ay may unawaan kayo sa magulo kong paliwanag. May naunawaan ka, Jay? Meron. Alright.